Malaking tulong sa pagpigil ng baha ang mga flood control project. Pero mas pangmatagalan pa ring solusyon ang pagtatanim at pagpaparami ng mga puno. Sa Canada, pinadali at pinabilis na ng isang teknolohiya ang proseso para dyan. Tara, let's change the game! Matitinding pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bagyo season is here, and all the more na kailangan natin ang natural defenses mula sa mga puno. Pero pati ang dapat sana'y pumuprotekta sa atin sa epekto ng bagyo, unti-unti na ring nauubos. Nasa 24% ang total forest cover ng bansa, malayo sa ideal forest cover na 54%. Kada taon, nababawasan pa yan ng 47,000 hectares. One of the main causes yung conversion of our forest into other uses. Basically, sa agriculture, nagiging agriculture yung use niya or urban development. And pag nabawasan yung tree cover, of course, andyan mas lalala yung ating soil erosion, sedimentation, and eventually landslide. Mas malalang baha. Kaya ang Haribon Foundation, mayroong Forest for Life movement. Isang community and science-based approach ng pag-restore ng ating kagubatan. Nakapagtatanim sila ng aabot sa 50,000 trees per year. Pero pwede pa ba natin yan pabilisin? Sa Canada, isang high-tech na paraan ang ginagamit para pabilisin ang reforestation ng mga nakalbong gubat dahil sa wildfire with the use of drone technology. Silipin natin. Ang proyekto sinimula noong 2019 ng Canada-based startup na Flash Forest, kung saan pinagsama nila ang drone tech, AI mapping at plant science. Step 1 sa drone reforestation, ang seed pod. Para masiguradong protektado ang seeds o binhi at mapataas ang tsansa nitong tumubo, nag-develop ang Flash Forest ng isang espesyal na seed pod na paglalagyan nito. May kasama na itong tubig at nutrients na makakatulong sa pagtubo nito. Oras na mahulog ito sa lupa at mabasa ng ulan, mag-e-expand ang seed pod to create the ideal environment para tumubo ang puno. Step 2, gamitin ang artificial intelligence para malaman ang pinaka-effective na lugar na paghuhulugan ng seed pods. We pick our right sites based on climate variables, based on physical attributes, topographic variables, to make sure we're putting the seeds in the right place. At once malaman yan, we can proceed to step 3, ang paggamit ng drone technology sa pag-deploy ng seed pods. Ang bawat drone kayang magbuhat ng aabot sa 70 kilos at magtanim ng 30 pods per second o 50,000 seeds per day. Seeing the results here on this block is pretty impressive, knowing that it's all done by drone and seed pod technology. There you have it mga kapuso, proof that with the right innovation, we can help restore our forests and reshape the future of our environment. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!